Mga kapeso Pinoy, ano kaya kung ginawa ito ng mga parents natin simula nung first birthday? Magkano na kaya ang retirement fund natin ngayon? 'Di ba kalimitan tuwing first birthday natin o kaya naman binyag, kalimitan ang mga regalo sa atin ay pera. Paano kaya mga kapeso kung halimbawa yung mga parents natin o yung mga parents ngayon, katulad ko, ang ginawa dun sa mga natatanggap na pera ng mga anak natin o yung mga naging anak natin ay inilalagay natin sa isang investment fund para sa kanila, para sa paglaki naman nila. What if mga kapeso, on your first year ng bata natin, may natanggap siya sa binyag, may natanggap din siya sa first birthday niya, 5,000 pesos, ininvest natin siya ngayon. May natanggap siya na 5,000, pwedeng more than that, pwede namang mas maliit, okay lang yun mga kapeso. Basta ang mahalaga, inumpisahan na natin na mag-invest para sa kanila. Hindi ko alam kung saan nyo gusto mag-invest o saan nyo gustong ilagay yung pera nila. Total, bata pa naman sila. Hindi ko alam kung gusto nyong i-open ng Pag-ibig MP2 na kung saan kumikita ng 7% annually. Or pwede naman, halimbawa sabi nga natin, bata pa naman, so hindi ko alam kung pwede ko bang i-open. Pwede mo siyang i-open under your name. Ikaw ang mag-o-open, gagawan mo sila ng sariling account sa MP2 mo. Kasi more than one naman ang pwede mong gawin na MP2 account sa isang may-ari ng account. Sabihin natin, inilagay natin siya ngayon dito ng 7%. Kumikita siya. Pwede din mga kapeso na ilagay mo yan sa mga digital banks kasi malaki na rin ang kinikita. Gumawa nga ako ng video niyan mga kapeso na kung saan pwede ka rin kumita ng mas malaki pa sa 4% ang pwede mong kitain sa mga digital bank using this strategy. Nandyan sa baba ng description ng video na ito ang kung saan pwede mo siyang gawin na strategy. Sabihin natin mga kapeso, 7% ang kinikita ng investment value mo. Biruin mo mga kapeso, yung 5,000 pesos na ininvest mo nung 1 year old pa lang yung anak mo, at 50 years old, halimbawa yung bata, kaya niyang kumita ng 147,285. Sinimulan mo lang sa 5,000 pesos. Paano pa mga kapeso? At 2 years old, 3 years old, namamasko pa yan. Sabihin natin may natatanggap siya na 1,000 pesos. Hanggang 5 years old, ininvest mo 1,000 pesos. O 6 years old or 6 years from now, nagkaka-inflation, ang natatanggap niya 1,500 pesos na. Hanggang 10 years old, 11 years old. Pwedeng hindi namamasko pero binibigyan ng mga tito-tita. Kung gusto pa rin niya na ihuhulog sa MP2 account na ginawa mo, yung MP2 account, pwedeng-pwede pa rin yan mga kapeso. Biruin mo mga kapeso, up to 16 years old, nakapag-ipon siya ng 25,500. At 50 years old, halos kalahating milyon ang kinita ng 25,500 pesos na yun. 'Di ba? Pwedeng-pwede nang panimula sa retirement niya, mga kapeso. Pero ito, at 17 years old, nasa senior high na siya ganyan ngayon. Baka kung gusto niya, kung ayaw niya ng mamasko, baka kung gusto niya ng simulan ang sarili niyang monthly investment. Halimbawa, sa allowance niya mga kapeso, pwede mo siyang turuan. Sabihin mo may inopen ka na MP2 account niya o kaya naman meron siyang sariling digital bank kung gusto niyang dagdagan. Halimbawa, 1,200 pesos. Magkano na lang ang value niyan at 17 years old niya? Or 17 years from now, mga kapeso. So sabihin natin hanggang 18 years old, nag-i-invest siya ng 1,200. Pati nung college, tinaasan niya. Lumalaki na ngayon ang monthly investment niya, 1,500 hanggang 22 years old. Magkano ngayon ang kikitain niyan on an annual basis, mga kapeso? Biruin mo dito, kaya niyo kumita ng 14,400 at yung 1,500 naman niya, 18% naman ang kaya niyang kitain, mga kapeso. Pero, pagdating na ng pagkakatrabaho na siya, mga kapeso, ito yung maganda.
pwede na siya ngayon magsimula ng mas malaking investment kasi may sarili na siyang hanap buhay eh. Pwede na ang investment niya, gawin niya, simulan niya at 23 years old ng 5,000 pesos or medyo malaki, nagigets ko. Pero that is 23 years from now. O sabihin natin, ang value ng i-invest niya ngayong 2025 ay 5,000 pesos or masyadong malaki para sa isang fresh grad. What if 3,000 pesos hanggang 25 years old? Ang pinag-uusapan natin ngayon mga kapeso ay value nito ngayong 2025. What if 2026? I-step up niya na ang investment niya. 5,000 pesos na. I-invest natin hanggang 50 years old. Para pagdating ng 50 years old, makapag-retire na siya. Sabihan mo yung anak mo so that at 50 years old, you can now retire. Malakas ka pa. Pwede ka pa mag-pursue ng other interest mo. Yung mga hobbies mo, pwede mo pang gawin. Kaya-kaya pa mag-travel at 50 years old, mga kapeso. So ito na nga, mga kapeso, dahil hindi naman palagi na yung value ng 5,000 pesos natin ngayong 2025, yan pa rin ang value niyan 26 years from now. Imposible yon mga kapeso. Dahil meron tayong tinatawag na inflation rate. Ito mga kapeso, ang inflation rate, ito yung pagtaas ng mga bilihin natin taon-taon. So, ibig sabihin, bumababa ang value ng peso natin. Nung 1990, 12.18%. 1991, 19.26% ang inflation rate. Baka ito yung pinatubo days, no? Tumataas ang inflation rate, bumababa din naman, 15.67%. Ngayon, magkano ang average rate ng inflation natin sa loob ng 35 years? Kinuha ko yung data natin mga kapeso, simula 1990 hanggang 2024. So that is 35 years. I-divide ko ito sa 35. 5.44% ang average inflation rate. Pero bumababa naman mga kapeso eh. Pero hindi rin naman natin alam kung kailan tataas. Pero gamitin natin ang 5.44% na inflation rate natin. Annually, sabihin natin na 5.44% ang inflation rate. So ito na, dito natin mai-realize kung magkano ba ang value ng 5,000 natin 50 years from now based sa inflation rate. Siyempre, ang inflation rate mga kapeso, padagdag yan ng padagdag. So idadagdag natin, halimbawa, 5.44% ngayon. Pero next year, magta-top up na ulit yan ng another 5.44. So, kung tutuusin, tumataas ng 10.88% simula ng 2025. So, ibig sabihin, 2025 mga kapeso plus 50 years from now, ang inflation daw natin ay lolobo ng 272%. Ibig sabihin mga kapeso, sabihin natin yung mga nakukuha natin sa ating mga ninong-ninang, tito-tita, hindi naman natin sila mapipilit na taasan mo naman binibigay mo kasi yung inflation tumataas din. Hindi naman natin masasabi yun sa kanila kasi nga nagbibigay lang naman sila. But us, we invest and we can control that one in terms of inflation. So sabihin natin mga kapeso, ngayon sasabihan natin yung mga anak natin na 1,200 ang i-invest mo kada buwan. Kaya mo ba? Or 500 pesos kada buwan. 500 kasi estudyante pa lang eh. College, sabihin natin na 1,000 pesos. Kaya mo bang maitago kada buwan sa kinikita mo? Kasi yung mga college ngayon, mga kapeso, aba, may mga gigs na yan ha. Yan yung tinatawag natin before na side hustle. Ang tawag na ngayon, gig economy. Aba, hindi mo alam, baka kumikita yung mga yan sa mga nilalaro nila sa cellphone. May mga kumikita na dyan mga kapeso ngayon na malaki ang kinikita nila. What if sabihan mo sila na mag-invest? Yung part ng kinikita nila, mag-invest sila. Ano mga kapeso, may mga kilala nga ako, pinagkakakitaan niya yung kita niya sa pagsasayaw. So, pwede mo siyang i-invest, mga kapeso. Pero, sabihin natin, mag-i-invest sila 1,000 pesos ngayong 2025. Pero 19 years from now, mga kapeso, 2,033 pesos na ang dapat niyang i-invest para ang value nun ay 1,000 pesos pa din. Ganun katindi ang inflation mga kapeso. Biruin mo, kung mag-i-invest siya ng 5,000 pesos
50 years from now, dapat 18,600 pesos na ang i-invest niya mga kapeso. O ito na ngayon mga kapeso, sabihin natin na 7%, tuloy-tuloy na ini-invest natin siya sa MP2. Sana magtuloy-tuloy yung 7% ng MP2 kasi fluctuating din yan mga kapeso. Depende sa kinikita. At syempre yung mga digital banks natin, although medyo safe haven kasi regulated naman yan ng Bangko Sentral at insured ng PDIC. Pero syempre sana magtuloy-tuloy pa din ang mataas na interest rate promos nila. Biruin mo mga kapeso, kung sisimulan natin yung mga anak natin na mag-invest at 1 year old, hanggang 50 years old, nadala nila yung habit ng pag-i-invest. At 50 years old, meron na agad silang retirement fund na 14,786,000 pesos. O ito na mga kapeso, ito na yung pang-akit natin sa kanila. At age 50, pwede na sila mag-resign sa mga fixed work nila o kaya kung nasa gig economy naman sila, pwede tumigil na sila sa pagpupuyat, sa kaka-upwork, sa kaka-online kasi kalimitan yan, gabi nila to ginagawa. Pwede na sila magbawas ng trabaho kasi yung iba, 4 na trabaho, 3 trabaho, 3 client, 4 na client, baka pwede nang bawasan ng 1 client na lang kasi pwede na mag-umpisa yung pension, may active income pa. Magkano ba ang active income or pension na kailangan natin? Sabi dito, according to GMA News Online, sa isang survey daw na ginawa sa US noong October 14, 2024, 130,000 per month daw ang kailangan natin para maging happy tayo dito sa Pilipinas. Happiness naman yan. So sa tingin ko, yung happiness kasi, you can control that one. As of now, mga kapeso, 2025, magkano ba yung magpapasaya sa'yo na parang okay na ako sa ganitong retirement amount, masusustain nito, ang cost of living ko, kayang-kaya na nito. Hindi ko alam kung 30,000 pesos. Kasi halimbawa mga kapeso, 30,000 pesos yung gusto mo na monthly withdrawal ng anak mo ngayon, So, after 51 years mga kapeso, 113,000 ang kailangan niyang i-withdraw para yung value ng 30,000 ng 2025 after 51 years, masustain niya yung value na yon na 113,000 or 30,000 pesos ngayon. Hindi ko alam kung yan yung gusto mo na amount. O sabihin natin mga kapeso, wait, sapat lang yan para sa mga binibili, sa mga bilihin ngayon. What if pwede bang 50,000 para naman maka-local trips kada man lang sa retirement mo? Pwede ka pa nagtatrabaho nito mga kapeso. Sa gig economy, pwede pa na nagtatrabaho nito kahit isang side hustle lang. 3 hours per day, pwede mo yang gawin mga kapeso. O kaya naman kung nagtuturo ka pa niya ng sayaw, mga kapeso, pwede mo pa rin gawin yan at 51. Baka nga mas malakas ka pa niyan. Biruin mo mga kapeso. Sabihin natin 50,000 ang i-withdraw mo hanggang 80 years old na lifespan. Kung mas tumanda tayo sa 81 years old, mas maganda mga kapeso. Sabihin natin, patuloy-tuloy syempre, ang lupit ng inflation mga kapeso. So yung 50,000 pesos, kapag naging senior na yung mga anak natin, 213,000 pesos ang kailangan nilang i-withdraw para 50,000 ang value niyan nung 2025. Ganun siya mga kapeso. So halimbawa, ganun nga ang ginawa ng mga anak natin. Withdraw siya ng withdraw na nagkakahalaga ng 50,000 pesos or 188,000 50 years from now. So ibig sabihin niyan mga kapeso, yung naipon niya na 14,786,000, mababawasan siya on an annual kasi monthly siya magwi-withdraw ng 188K 2,264,000 annual basis. So ngayon mga kapeso, yung value ng investment niya, babawasan natin ng 2 million. 264. Kaya ang magiging value na lang yan ngayon, 12,521,000. Pero, yung 12 million na yan, kikita pa rin yan 7%. Kaya mag-i-increase pa rin ang value niyan by 876,000. Kaya yung 14,786,000, 13,397,000 ang magiging value niyan after withdrawal.
Ito na mga kapeso, ang lifespan ng investment niya hanggang 56 years old lang. At 57, magne-negative na. Ito yung naka-parenthesis. Ibig sabihin niya, naka-negative na. So, ibig sabihin, yung pinaghirapan natin ng 50 years, ang mangyayari niyan, i-withdraw lang niya ng 6 years. Kasi ang ating investment, mga kapeso, biruin nyo, nagsimula tayo ng 5,000, 1,000 every year, 500 or 3,000 every year, 5,000 every month. Pero ang withdrawal amount natin, 50,000 pesos times 10 of the value of what we are investing before. Ito ang mga pwede nating gawin, mga kapeso. Di ba naka-invest tayo ngayon sa 7%? Ito yung mga MP2, mga digital banks na may tax pa. Ano kaya mga kapeso kung mag-invest tayo sa equities o sa mga stocks? Tingnan nyo ito mga kapeso. Yung Manulife, ang kinikita niya in 5 years ng pag-i-invest natin dyan, 136%. Sa 5 years yan mga kapeso. Kung i-divide mo sa ang 5 years na yan, mga 27% yan mga kapeso. Ito pa mga kapeso, yung BPI, naka-invest din siya sa S&P 500. Ganon din yung Manulife mga kapeso. Hindi siya naka-invest sa Philippine stocks. Naka-invest siya sa US stocks which we call S&P 500. From the word itself, 500 companies sa US ang tinatrack nito mga kapeso. Kaya ganun siya katindi o mas mabilis ang paglago. 27%. Kapag BPI naman mga kapeso, nagsimula siya ng 100 pesos. Ngayon, naging 94% na or naging 194% ang itinaas niya. Ibig sabihin, 18% daw mga kapeso ang itinaas ng investment natin kung sa BPI natin siya inilagay. Ito pa, baka gusto nyo naman ng local naman, mga kapeso. Ito ang Philippine Stock Exchange natin simula nung 1990 hanggang 2024. Ito yung mga year-end closing price ng ating index o yung PSEI index. 30 companies naman ang tinatrack nito mga kapeso. Itarak natin ngayon ang average performance niyan sa loob ng 35 years. 406% daw mga kapeso. Pero divide natin sa 35. 11.6% naman ang kinita ng PSEI every year daw on average on 35 years. Kahit ng mga kapeso, nangyari to. Tingnan mo, may bond crisis, Japan financial crisis, Asia financial crisis noong 1997, 41% mga kapeso. 2020 hanggang 2022. Economic recession. Ito yata yung sa Lehman Brothers. Birin mo 64% ang ibinagsak. Global financial crisis naman noong 2008. 48% naman mga kapeso. Hindi ko alam kung alin dito yung sa Lehman Brothers na nangyari. COVID, mga kapeso, biruin nyo pabagsak ng pabagsak noong panahon na yan. Pero 11.6% pa rin ang kinikita taon-taon on average. O gusto mo naman single stock, gumawa ako ng content mga kapeso. Katulad na lang nito, SCC. Ito, coal mining naman to mga kapeso. 84% in 5 years. So, ibig sabihin, ang kinita niyan, kung 84% in 5 years, kayang mong kumita dyan ng 16%. Sa Meralco, mga kapeso, 60% ang naging profit niyan in 5 years. Kasama na dyan yung appreciation ng stocks at kasama na rin dyan yung dividends. 60% mga kapeso. Ibig sabihin, 12% ang kinikita niyan on average sa loob ng 5 taon. Nasa baba ng video na ito ang link dito sa SCC at saka sa Meralco kung gusto mong mag-invest dyan. Mga kapeso, saan mo gustong i-invest? I suggest mga kapeso, 1 year old pa lang yung bata. Kung 50 years old or 50 years from now, ang laki pa ng pag-asa na tumaas talaga ang equities. Sabihin natin na gustuhan mo dito sa Manulife kasi mag-i-invest sila sa S&P 500 sa US, mga kapeso, 27%. Halimbawa,
Yung 5,000 hanggang 16 years old, lahat ng napapamaskuhan nila, hindi mo ilalagay sa MP2, hindi mo ilalagay sa digital bank. Sabi mo, ilalagay ko to sa Manulife. Doon ko siya i-invest. Biruin mo 27% mga kapeso. Kanina 14 million. Ngayon 18 million pesos mga kapeso. Magkano yung itinaas? 4 million pesos, pero yung 25,500 lang ang ininvest natin sa 27%, pero 4 million pesos agad ang itinaas mga kapeso. What if mga kapeso, sabi mo sa anak mo, anak, ano, gusto mo i-invest mo pa rin sa Manulife? Yung ini-invest mo dito sa college days, gusto mo ba? 27%. Nag-oo yung anak mo. Sabi niya, sige, sige, mukhang mas okay. Magkano na kayo 18 million? 26 million pesos, mga kapeso. Yung dating 18 million, naging 26,000 pesos. Naging 26 million pesos, mga kapeso. What if naman nagtatrabaho na siya? Bata pa din, 23 years old. Kung gusto nyong i-invest pa din sa Manulife, pwedeng-pwede. Hanggang kailan? 30 years old. I suggest, mga kapeso. Medyo stop na tayo. Medyo hinay-hinay na tayo dyan. O kung gusto nyo tuloy-tuloy pa din, birin mo mga kapeso, 73 million. Yung 26 million kanina, naging 73 million pesos siya ngayon. Biruin nyo mga kapeso. Tapos, inilipat mo na siya sa MP2. Sabi mo, MP2 mo na yan, 7%. Doon na tayo sa safe haven. Kung gusto mo pa din, mga kapeso, na from Manulife, kung itatransfer mo naman sa BPI, okay din, mga kapeso. Ganun din naman eh. Pero S&P 500 din naman ang tinatrack. Kung gusto mong i-invest sa iba, local ka naman ngayon, 84%, 16%, or Meralco, 12%. Sabi mo, i-Meralco mo na lang. Medyo hindi pa yan babagsak kasi lahat naman siguro tayo gagamit ng kuryente. And 31 years from now, baka lahat ng kotse di kuryente na din, mga kapeso. Sabi mo hanggang 40 years old, tingnan natin lang mga anak. Pero i-switch mo na yan doon sa remaining 10 years mo sa MP2. Mga kapeso, hindi palaging 27% ha, disclosure lang. Baka sabihin natin, 27% ilagay mo sa Manulife yan, sure na sure. Hindi mga kapeso ha, ang tinatrack niyan ay S&P 500. Ibig sabihin, stock market sa US. So, mas matindi ang volatility o yung paggalaw ng presyo. So, hindi palagi. Tingnan nyo mga kapeso, 136% nga ang kinita niya. Pero tingnan mo dito, 9.51 ang ibinaba niya ngayong year to date o ngayong 2025. So bumababa talaga mga kapeso hindi palaging ganon. 2024, 24%. Mas mataas. Pero 2023, bili mo 31%. Mas mataas sa average na 27%. Pero 2022, bumagsak 20%. Tumaas ulit ng 35% noong 2021, mga kapeso. Kaya fluctuating ang presyo Hindi ko palaging sinasabi o ini-invest na laging 27% kaya ilagay natin dito sa Manulife. O yung Meralco palaging 12%. Hindi ganun mga kapeso. Fluctuating talaga siya. Ang maganda lang, may panahon tayo para makabawi. Kasi bata pa yung bata eh. So, biruin mo mga kapeso, nilagay mo sa Meralco, 112 million pesos nung panahon na yan. Pero, syempre mga kapeso, may inflation ha. So, yung 112 million pesos na nakalagay dito, may 272%. Gusto mo malaman yung totoong value niyan 5 years from now? I-divide ko, 112,954,000 pesos. Divide natin yan sa 272% or i-divide ko siya sa 272% na inflation rate mga kapeso. Ang presyo niyan, 30,363,000. Kung 2025 na pera ang pagbabasehan natin. Biruin mo, nilamon din siya na inflation mga kapeso. Pero ito na nga, dahil tuloy-tuloy ang ating monthly withdrawal, dahil 50,000 ang gusto mo na value niya, 188,000 ang i-withdraw niya. Tingnan mo nga mga kapeso, hanggang 80 years old, may pera siya, 32 million pesos. Pero hindi 32 million ang value niyan 32,973,000 i-divide natin sa inflation na nabuo natin na
435% mga kapeso. Ibig sabihin yan, ang value na lang nito 6 million pesos ngayong 2025. So, ibig sabihin mga kapeso, pwede natin dagdagan ang ating monthly withdrawal. Ang happiness index, 130. Kalahatiin man lang natin sa happiness index. Gawin natin na 65,000 pesos. Okay na ba yun mga kapeso? May pera pa din siya. Hindi mauubos yung pera niya mga kapeso. 70,000 minus 70,000 withdrawal monthly. Ibig sabihin, pagdating niya ng 51 years old, ang kailangan niyang i-withdraw ay 264,000 para ma-achieve niya yung 70,000 na value natin ngayon. Kailan mauubos yung pera? At 79 years old mga kapeso, may pera pa din yung anak natin. Pero ang hinihulog niya lang 5,000 pesos. What if may 13th month magdadagdag siya? 'Di ba mas malaki yung kikitain ng investment niya mga kapeso? Kaya simulan mo na, ngayong 1 year old pa lang siya, tas habang lumalaki siya, turuan mo siya na sabihan natin, medyo 10 years old, nakakaintindi na yan. Sabihan mo siya na, anak, yung napamaskuhan mo, ilalagay natin yan sa Manulife ha, para mas lumaki ang value niyan. Anak, yung napamaskuhan mo, gusto mo ba magdagdag dyan sa allowance mo? Magtipid ka, 500 pesos. Ilagay natin sa Manulife. Kikita yan mga anak. Palaki ng palaki yung best. Ipakita mo sa kanya yung kinikita niya. Biruin mo at 17 years old, ipapakita mo sa kanya yung pera niya, 553,000 pesos na fluctuating, mga kapeso ha, disclosure ulit. Biruin mo pagka-graduate niya mga kapeso, sabihin mo sa kanya, anak, ito na yung fruit of your labor, 2,057,000 pesos na ang kinita niyan. Dagdagan mo yan habang nagtatrabaho ka. Ang laki ng kikitain niya at wala na siyang problema sa retirement years niya mga kapeso. Biruin mo kapeso, at 60 years old, 298,000 pesos ang pwede niyang ma-withdraw or 300,000 pesos mga kapeso. Tapos may SSS pension pa siya. 'Di ba? Ang sarap mga kapeso. Turuan mo na mag-invest ang anak mo ngayon. O ano mga kapeso, naakit na ba kita na mag-invest para sa anak mo? May mga ginawa tayong mga content para kung saan makakapag-invest ka. Baka gusto mag-invest sa Ayala Land, 1K monthly. O kaya naman sa International Container Terminal. Ito yung ICT, 10 shares monthly, pwede mo simulan. Lalaki at lalaki ang value niyan. Meron din tayo sa GCash, 50 pesos, monthly basis, mga kapeso. 84%, nasa baba ang link niyan, mga kapeso. 60% naman sa Meralco in 5 years. Siyempre, fluctuating yan, mga kapeso. Nasa baba ang link ng mga yan mga kapeso. Baka gusto mong mag-invest sa real estate mga kapeso. Nasa baba ang paraan para makapag-invest. O kaya naman sa mutual funds. Aba, nasa baba din mga kapeso. Stock investment, nasa baba din on how you can start your investment sa mga stocks.